nagkaroon ng pagbaba ng ang performance at trust rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon sa resulta ng Octa Research, sabi ni Coach Jaret sa live niya ngayon, wala daw ginawa ang Duterte admin para sa iyo. Isa pa yan. Alam mo naman yan, parot yan eh. Alam mo yan si Coach Jaret. Wala namang alam yan. Yung totoo, ano lang yan eh, kung ano lang ibigay na script sa kanya, ng amo niya, yun ang sinasabi niya. Alam na natin kung sino amo niyan, di ba? Yung amo niyan, yung gustong maging Prime Minister ng Pilipinas. So alam na natin kung kanino galing yung script na walang nagawa, si Duterte. Alam na natin yung script na yan. Doon sa gustong pilingerong Prime Minister. Si Coach Jaret, at totoo lang, hindi marunong mag-research yan. Ang alam lang niyan, magbasa ng script. Tsaka bago siya magsalita ng ganyang walang walang ginawa si Duterte, ipaliwanag muna nila kung saan na yung ano nangyari doon sa katkungan sa rally. Coach Jaret, paliwanag mo muna yung mga katkungan dyan sa rally ninyo. Ano ba nangyari dyan? Kayo, kung ano ginagawa ninyo dyan sa rally nyo. Di ba? Kaya kahit sila nagbabanata na ngayon eh. Kasi nga nagkatkungan eh. Oh, yung rally nilang nilangaw. May inahanap na pera para daw ibayad sa mga rallyista. Kinatkung nung isang mukhang palengkera. Ang lakas mga munong na tawa ng tawa, gawa-gawa ng video. Tapos yung palak, magkano lang ang katapat niya? Wala pa 5,000. Tapos sinama nyo pa si Nino. Isa pa yan. Gusto niya ng pang grocery. na isinagawa noong March 24 to 27, 2024 na may 1,200 respondents, 69% ang trust rating habang 65% ang 4,800 lang, pinag-aawayan pa. Akin na nga Gcash nyo. Gcash ko na yung 4,800 na yan. Na wag na kayo mag-away-away. Pakitanong nga si Coach Jaret. Pag-comment nga kayo doon, oy, ano daw ba Gcash nyo? Ibibigay na lang ni Banat ba yung kinatkong na mga katkungan na nangyari dyan? Na 4,800. Bigyan na lang natin ng 4,800 para di sila nag-aaway-away. ang performance. Samantala, si Vice President Sara Duterte nagkaroon ng 68% trust rating at 64% performance rating. Ano bang masasabi nito, Attorney Sal? Sa tingin niyo, normal na pa ba sa yung takbo para sa ating... Ayan muna, yung... kasi trust performance rating ni PBBM at BP Sara bumaba. Naku po. Ano masasabi nyo dito? Bago tayo pumunta doon sa issue ng Yolanda, si BP Sara at si Duterte at saka si BBM ay bumaba ang kanilang trust ratings. Naku po. Hindi, bumaba. Pareho sila, ha? Ito, doon lang tayo sa katotohanan. Doon lang tayo sa katotohanan. Huwag tayo maglokohan. Pareho silang bumaba. Si PBBM at si BP Sara, bumaba ang kanilang trust rating pareho. Pareho sila. Oo, totoo yan. Sabi sa Octa Research. Alam nyo kung bakit? Ituloy muna natin to. I-explain ko sa inyo kung bakit. Pinuno sa bansa na habang tumatagal sila sa pwesto, nagkakaroon ng pagbaba dun sa kanilang trust. Hindi po pwedeng hindi maapektuhan dyan si VP Sara. Kasi nga, kasama siya sa cabinet member. Yes. Cabinet member siya eh. Kaya pag ang taong perception, bagsak ang cabinet, pati siya madadamay dyan. Hindi naman, technically speaking, yung sabi niya, mas mababa ang rating niya ngayon kay PBBM. Statistically tight naman talaga sila. Pero kahit ano pang sabihin, talagang bababa ang mga rating ng lahat ng ng miyembro ng kabinete. Damay-damay ho yan. Pero pag hiniwalay mo yan, ibang usapan lang. Pero in fairness kay dating Pangulong Duterte, talaga mataas talaga yung rating eh. Bumaba man. Oo. Si Duterte lang ang pataas, bumubulusok pataas. Yun ang totoo dyan.
Ang katangi-tanging presidente na pataas ang pagbulusok. Hindi bumaba hanggang kakaupo, tumaas pa rin. Saka nakakita ng ganong presidente. Oh. Alam mo kung bakit? Ha? Ha? Kasi nga, walang kwenta naman talaga yung mga banat-banat eh. Yan ang problema eh. Yung mga banat nila kay Duterte, hindi ho yan makakagiba sa mga Duterte kasi si Pangulong Duterte puno ng resibo. Yan ang katotohanan. Kaya etong pagbagsak ni PBBM at saka ni BP Sara Duterte, tama ho si Panelo. Hanggang si BP Sara ay nananatili sa tabi ni PBBM, babagsak at babagsak ang ratings ni BP Sara. Tapos nag-aaway-away pa yung nadadamay pa, 'di ba? Yung pag mga chismis na walang kakwenta-kwenta ni Luka-Luka. Yung chismis ni Luka-Luka, nakakasira ho yun sa mga Duterte. Sa totoo lang, hindi ho nakakabuti yun. Kaya galit na galit ako dun kay Luka-Luka kasi nasisira ang mga Duterte dun. Kasi lagi tuloy pinagbibintangan. Nakita nyo yung mga meme na lumalabas ngayon? Nakikita ninyo? Ang parang resource o yung pinaka-source daw ni Morales ay si Duterte. Kaya hindi nakakabuti yung mga chismis ng Luka-Luka na yan, na vlogger na yan. Yan ang katotohanan. Yan si Miss America. Kaya ako busit na busit. Kasi nadadamay ho eh. Nadadamay ho ang mga Duterte sa pagiging chismosa niya. Yun ang katotohanan. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Kaya eto, medyo bumababa ang mga Duterte. Dahil iniisip talaga ng sambayan ng Pilipino na yung mga hirit kay Marcos na wala sa hulog ay nanggagaling sa mga Duterte. Dahil nga ganyan ang ginawang style nitong si Miss America. Tapos nung nagkakagipitan na, anak ng tutsang kalabaw kay Biden tatakbo. Sabi ni Tuli, ito halatang walang alam itong isang nasa TikTok eh. O sabi niya, kampi ka nga doon. Kailan ba ako naging kampi doon? Tanga rin talaga oh. Pero totoo yan. Hanggang hindi umaalis sa tabi ni BP Sara si BP Sara kay PBBM, babagsak at babagsak ang rating ni BP Sara. Tingnan ninyo. Tapos kaliwat kanan ng paninira, kaliwat kanan ng mga fake news, tatamaan at tatamaan siya. Kaya may punto rin yung sinabi ng isa dito na sana kahit papaano medyo magising na si BP Sara Duterte. Totoo naman. Kasi one way or another, kailangan mo na rin tumayo kahit papaano. Hindi naman totaling lumaban. Hindi ka naman lalaban eh. Hindi ka naman lalaban kay BBM eh. More or less dun sa mga issues lang na pumupukol sa bayan. Ang nangyayari kasi, parang ang dating dun sa iba, parang wala eh. Wala siyang sinasabi tungkol sa mga kapalpakan na nangyayari ngayon. So iniisip tuloy na kasama siya dun, di ba? Kaya tuloy na dadamay yung pagbagsak niya ng kanyang trust rating. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat. Dahil ang makakapuntos dito yung third force. Maniwala kayo sa akin. Kasi iba ang ginagawa ng third force. Ewan ko. Ng ilang puntos pero napapanatili niya nasa mataas ang kanyang rating at higit sa lahat, he ended his term na mataas pa rin ang trust and confidence. Yan ang mahirap talagang tapadan. Gaya nga, di ba sabi ko, nakaka-awa itong Ama sinabi ni Deca Zulieka, evil company corrupts good character. Something BP Sara must know. Nang ganyan. Ano yan eh, sa
Sa Biblia yan, bad company corrupts good character. Totoo yan. Presidente na ko po kasi whether he likes it or not, he will suffer by comparison. Kasi masyadong maraming nagawa. And speaking of that, yung sinabi ko sa kailangan Eto i-discuss na, natin yan. itatanong ko na Okay. sa'yo. Speaking of comparison, in a recent interview kay Pangulong Bongbong Marcos, meron siya sinabing pahayag na kawalan daw ng aksyon na ginawa ng mga previous administration kaugnay sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Yolanda, no? Sabi niya, the past two administration has done nothing to rehabilitate areas devastated by Super Typhoon Yolanda. Sabi niya sa isang interview, and I quote, "I cannot say that we have fully recovered from Yolanda. With all that rehabilitation, we only really started 2 years ago because nothing was done during the previous administration. Nako! Nothing was done by the administration before that," end of quote. He also added that, and I quote, "It's only now that we really paid attention to it," end of quote. You, Attorney Sal, mula sa bahagi ka ng previous administration, wala bang ginawa ang Duterte administration para sa Alam po ninyo, rehabilitation? Pinadala na ako ng mga query ng reporters kahapon. So, ang ginawa ko, tinanong ko yung mga in charge at binigyan nila ako ng facts and figures. At ito naman mababalidate ng records ng gobyerno. Sa tingin po natin, yung sinabi ni Presidente Marcos Jr. na walang ginawa ang Aquino administration and Marcos administration regarding the Yolanda Rehabilitation Program, mukhang hindi po naman tama. The President must have been misinformed. Mukhang mali ang impormasyon na tanggap niya. Nako. So it is not accurate to say, and in fact, it is incorrect to claim that the Yolanda Rehabilitation Program nagsimula lang, according to President Marcos Jr., 2 years ago. At ang Aquino at ang Duterte administrasyon ay walang ginawa kaugnay dito. Matatandaan po nyo, yung Typhoon Yolanda ay nangyari noong 2013 sa panahon ng nasirang Presidente Benigno Aquino. At ang Samar at Palawan ang the most devastated areas. At ang estimate noon, mga 205,000, more or less, siguro more pa, ang nawala ng bahay. And out of that number, ang Aquino administration built 160,000 housing units. Nasa record ho yan. At nagsimula ang distribution ng mga housing units na ito noong 2014. 2013 yung typhoon. 2014, nag-umpisa na sila ng distribution, nagawa na. Ibig sabihin, just 1 year after. Ngayon, ano namang ginawa ng Administrasyon Duterte? Meron ho silang target na yung mga naiwan na mga hindi pa nagagawang housing units, tatapusin nila. At yun ay, in 2022, natapos nila. 85% ang natapos nila. Kailangan tingnan po natin kasi ang iba sasabihin, bakit naman kasi ang tagal? Kasi 2013 pa, tapos 2022. Umpisa sa administrasyon Aquino hanggang kay Duterte. Kasi noong 2020, yung natitirang budget para doon sa 45,000 housing units, na-release lamang noon. At immediately, nung ma-release, nai-award sa mga beneficiaries sa panahon ng pandemic. At kung titingnan niyo po ang record, nung matapos ang termino ni Presidente Duterte, 85% of the targeted figure of 205,000 housing units have been distributed. 85% to. So may natirang 50%. Now, yan yung report ng COA audit, di ba? Pinakita naman na sa news mismo yan.
ng GMA nung nireport nila yung sinabi ni PBBM na walang nagawa. Nasa news naman. Yun ang problema. Pag yung mga bida-bida sa paligid, mali-mali yung sinasabi kay PBBM, tapos sasalsalin pa yan niya ng mga bangag vloggers. Yung mga bangag vloggers na wala naman kasi silang content, so sasalsalin nila yung sinabi ng Pangulong Marcos, pero ang hindi nila ipupunto doon, hindi sila mag-counter ng kanilang research kung totoo ba yung sinabi ng amo nila. Siyempre, mga palamunin lang yung mga yan. Di ba? Mga walang alam. Mga tamad, mga tambay, mga squawking. So, wala silang gagawing karagdagang research. Kung ano lang ang sabihin sa kanila, yun na yun. Di ba? Oh. Ayan simpleng-simple. Nasa gobyerno ka. Ikaw ang namamahala ng gobyerno, hindi mo alam na may COA audit dyan na naibigay na yung 85%? Diba? Hindi mo alam yan? Ginagawa kayong tanga? Yung mga vlogger ninyo, pustahan tayo bukas siya nakagad ng topic ni Mr. Raptor. Oh. Si Mr. Raptor yan, na-topic niyan, sigurado yan. At saka yung si frustrated lawyer. Sino yung frustrated lawyer? Noong ito pong DBM, Department of Budget and Management, kaya ho ganyan tumagal. Kasi hindi ho kagad nirelease ang pera. Nirelease nila on a yearly basis. O kaya, paano ka magpapagawa ng bahay at magdidistribute kung wala ka pang pera? So, yearly. But the fact is that ito pong National Housing Authority na ang general manager noon ay si Marcelino Escalada Jr. Ang matindi ito dahil ito, I had personal experience with this guy. Lahat ng mga referral ko, mabilis pa sa alas 4, talagang sa sunog, sa baha, pag sinabi ko kailangan, nandiyan ka agad. Pinagmamalaki niya. At nakakita ko ng record 85% po, sabi niya, nung programa ng rehabilitation sa panahon ni Duterte ay na-accomplish namin in record time. At nung 2017, 1 year after PRD assumed the presidency, nagdeklara po siya na itong mga housing units na ito ay full grant. Yan ang ibig sabihin ng full grant. Libre. Oh. Kita nyo yung ginawa ni Duterte? Kaya alam mo, kung ako may payo ako dun sa mga bangag vloggers, pakisabi ito sa mga bangag vloggers nyo. Yung mga bangag vloggers, pakisabi sa kanila, bago nyo salsalin itong balita na ito, mag-google muna kayo kasi masusunog kayo dito. Mamantakin mo, sasalsalin ninyo, sasabihin ninyo, wala naman nagawa tapos ito pala yung nagawa, 85%. Sino nagsabi? COA. Gobyerno nagsabi. Pangalawa, libre pa. Nung panahon ni Aquino, pinababayaran sa kanila. Nung panahon ni Duterte, tinanggal niya yung bayad. Libre na yan. Di ba? Kaya ako sa inyo, mga bangag vloggers, hindi, sa bagay, tanga rin naman yung mga mga subscriber nila. Kaya alam mo minsan nananadya kasi ang mga vlogger Hindi totoo. Yung mga vlogger kasi alam nila tanga yung mga mga followers nila. Kaya kung ano-ano lang ang nilalabas. 'Di ba? Halimbawa, yung mga followers nung lukalukang taga-Amerika. Di totoo. Tanga kasi yung mga followers nun. Gullible yung mga followers nun Hindi totoo. Tanga talaga yung mga followers nun. Tanga na nga noon. Binoto nila si Marcos. Tanga pa rin hanggang ngayon. Bakit? Naniniwala lang sila sa kwento kahit walang ebidensya. May sasabihin pang may blue folder. O, alam mo ba yung laman ng blue folder? Banat ba? Idla ka palang alam Utangin nang yan. Alam ko sa blue folder.
Oh, blue folder. Eh ako, meron akong yellow folder. Oh, alam nyo laman nito, itong yellow folder ko. Hindi nyo rin alam. Ang laman nito, mga dilawan. Hindi ganyan sila katanga eh, di ba? Basta sinabi lang sa kanila, hindi, may sources ako. Binabantaan ako ng CIA. Tanginang kagaguhan yan. Binabantaan ako ng CIA, papatayin daw ako. Pero nung pinatatawag ka na dito sa Pilipinas, tatakbo ko. Kausapin niyo si Biden. Sinong niloka mo? Sa bagay, puro kayo luka-luka. Mga followers mo, tanga rin eh. Pare-paro kayo luka-luka. Di ba? Sama-sama kayo. Hindi kaya rin naman namamayagpag yung mga bangag vloggers na yan dahil sa mga tangang katulad ninyo. Alam mo, kung wala namang mga tangang ano to? Mga wala naman tangang mga tagahanga yung mga yan, di naman magpapatuloy yan eh. Eh kaya lang, dahil tanga nga kayo, sama-sama na kayo. Yan ang totoo. O, tanungin nyo na rin kung asa na yung ginto na Talano Gold na ipinangako sa inyo noon. O ngayon, kung ano pa pinangangako sa inyo, naniwala na naman kayo. Ewan ko ba, araw-araw nyong ginagawang sarili nyong tanga, di ba kayo nahihiya niyan? Pinagtatawanan na kayo ng lahat ng mga tao, panay pa rin ang pagtatanggol ninyo. Hindi, totoo. Pinagtatawanan na sila ng lahat ng mga tao dyan, pati yung mga kilalang mga commentator, hindi yung mga vlogger ha, yung mga political analyst talaga, pinagtatawanan na kayo. Kayo tuloy-tuloy pa rin kayo sa pakapaniwala. Ang inatatangan nyo. O tuloy. At sinimulan pong i-distribute yung mga titulo ng mga bahay na ito. At kung titingnan nyo po ang lahat, tingnan nyo na lang lahat ang records. Nandun lahat yan. And itong 15% remaining, ito yung marahil tinutukoy ni Presidente Marcos Jr. Oh, ito isa. Sabi, shame on you. Sus, kala ko pa naman okay na sasabihin mo. Sandali, wag mo muna. Binabasa ko pa. Sandali. Oh, sandali lang. Hayaan mo siya. Di na nga ulit ako manunod sa'yo. Bitter ka talaga. Oh. Nagpaalam ka pa. Iyakin. Wag pag aalis, wag na magpaalam. Walang may pakialam kung umalis ka. Magpapaalam ka pa. Magpapaawa ka pa. Pigilan niyo ko. Aalis na ako. Sinasaktan niyo ko. Alis na ako. Hoy! Hindi ako jowa mo para amuin ka. Layas na kung lalayas. Para kayong ano eh. Ano yan? Bato syndrome? Joke lang. Ano na, kung gilalayas, wag na magpaalam. Paalam pa, kala mo naman pipigilan. Na nagsimula ho sila in regard to the 15% na natira. And ito pong 15%, sinimulan niya. Madalit sabi, it is to the credit of this Marcos administration that it continued the remaining 15%. 15% na nga lang, inagaw pa yung buong 85%. Hayop yan. Sinasabi kasi ni Panelo dito, di ba, nagawa na yung 85%. Pinagpatuloy naman daw ni Marcos yung 15%. Ipagpapatuloy mo na lang yung 15%, nilait mo pa yung gumawa ng 85%. Ang bihira, oh. Puro kayo, propaganda. Mga propagandist kasi itong mga, mga kabangag vloggers. But it is not accurate to say that the Aquino and the administration of Duterte walang nagawa kasi nga 85% nga ang naubos eh. Ang natira lang 15%. Kaya credit must be given to where it is due and to whom. Edi syempre, Aquino administration, Duterte administration,
and BBM administration. Lahat ho sila. Kaya lang, ang naging problema sa tingin ko, as usual, the President is always misinformed of the facts and the Yun. figures. Hindi, kasi alam mo, normal naman yan. Kahit naman nung panahon ni Pangulong Duterte, normal yan. Merong bubulong, ito yung nangyayari, ganito, ganito, ganito. Ang kakaiba kay Pangulong Duterte kasi, di ba yung sinasabi niyang paulit-ulit, ilang beses siya sinabi sa amin to noon, nung nag-meeting kami. Pag ako umuwi, ilalapag lang yan, yung mga papel. Si Presidente yung nagsabi nito sa amin, ha. Siyempre, pirmado na ho yan ng Executive Secretary. Matik na yan. Dumaan na yan sa Office of the President, dumaan na yan sa opisina ni Executive Secretary, pinirmahan na po yan kasi siya po talagang pumipirma doon eh. Tapos, nilalapag na lang yan sa table ng Presidente para, alam mo na, para alam ng Presidente. Si Duterte daw, talagang iniisa-isa niya yan. Hanggang inaabot daw siya, uuwi daw siya mga 2:00. Pagkatapos ng lahat ng meeting, mga 2:00, 3:00, bibigay sa kanya yung papel everyday daw. Hindi siya matutulog hanggang hindi niya natatapos yung mga papel na yun, mabasa lahat. Ganon ka hands-on si Presidente, kaya natutulog na daw siya 6:00, 7:00 na ng umaga. Tapos gigising ng tanghali ho yun. Tapos dire-diretso na naman ang trabaho. Ganon ang trabaho ng Presidente Duterte noon. Ngayon, ano na naman sinasabi mo, Roy Banares? Huwag mo latin mga followers ni babae dahil kasama ako dun. Followers ka ba ni Luka-Luka? Roy Banares? Ay, hindi ko nakasalanan yun. Basta sigurado ako, Roy Banares, wala ho sa hulog yan. Hindi, maniwala kayo sa akin. Pasensya na kung masakit ha, pero totoo. Wala ho sa hulog yan. Pampagulo yan sa Duterte administration. Pampagulo ho yan sa pinaglalaban ng mga Duterte. Trojan horse ho yan. Kung nalilin lang ho kayo niyan, hindi ko pa sasarapin ng kwento sa inyo. Hindi ako magpapakaano dito na, sige, para lang sumayangin yung tenga. Hindi. Talaga hong Trojan horse yan. Pampagulo yan sa pinaglalaban. Kung gusto nyo, wala naman pong problema. Pwede naman po kayong wag maniwala sa akin. Ganun lang naman kasimple. Pero hindi ko ho kayo bubulahin dito for the sake lang na kasi kailangan ko kayong bulahin. Hindi. Sasabihin ko totoo sa inyo. Kung ayaw ninyo maniwala, ay nasa sa inyo na ho yun. Bahala ho kayo. Yun lang. Tuloy. Tuloy natin, tata. Hindi mo naman masisisi ang Presidente. Siyempre, he will rely on his subordinates, sub-cabinet officials para facts and figures niya. So on the basis of that, Sabi, hands-on din naman siya. Si PBBM. Hands-on sa... Wag ganon. Sama na ang galing niya. Malalibel kayo niyan. akala niya tuloy, nagsimula ang rehabilitation program 2 years ago lang. Hindi po, Mr. President. Your administration started the 15% remaining. At Yon. natapos naman dahil magaling itong Secretary Acusar, si Jerry Acusar. 15% remaining. Nakatapos ka lang ng 15%. Nilait mo na yung gumawa ng 85%. Mahusay din to. O kaya, lahat po sila may ginawa. Meron pa nga akong tinatanong In fact, I called up Secretary Rolly Bautista of DSWD. Sabi ko sa kanya, Sec Rolly, I need some facts and figures also on your part. Kasi I'm sure yung DSWD at that time ay may mga ginawa sa rehabilitation program. Sabi tuloy ni Kang Arthur, King Arthur, bakit kayo nahulog dyan kay Maharlika? Itinawag niya Mang Kanor CPRR din yan noon. Matuto na kayo. Yun na nga wala, bulag na talaga sila. Yung mga followers niyan, bulag na. Tawagin mo si Duterte Mang Kanor. Tapos ngayon, babalik-balik ka kay Duterte.
Alam mo, kung tunay ka talagang supporter ni Duterte, hindi mo maaatim ang isang taong ibinigay niya ang buong buhay niya para ibangon ang bayan natin, isakripisyo niya ang kanyang health para sa bayan natin, tapos tatawagin mo lang ng mangkanor? Ay putang ina mo. Yun lang masasabi ko sa'yo. Tapos mag-a-agree tayo sa kanya? Hindi, kayo. Kung kaya nyong tiisin yun, kayo yun. Ako hindi ko kayang tiisin yun. Hindi ako papayag na sino man ang bumasto sa presidenteng gumawa ng kabutihan sa bayan natin. Tatawagin yung ganon. Maniwala kayo sa akin. Ay, nagsorry na siya. Nung pakialam ko kung nagsorry na siya. Bakit ginugulo niya pa rin ngayon ng mga tunay na Duterte supporter? Kung nagsorry talaga siya. Hindi lamang housing. Meron nakakokong mga kalakaran dito. Kamusta yung mga nasa tweet sa mga TikTok? Dumudugo na ba mga puso ninyo? Ang mga tenga ninyo? Kung hindi pa, stay lang kayo. At record, kaugnay sa housing, I'm sure meron ka. Sabi niya, meron. And I'll send it to you. So I'm issuing that statement na ngayon ko palang nilabas sa programa ko, i-release ko mamaya. Yung statement na yan. Mas maganda yung malinaw yan. Yan ang maganda kay Panelo. Yan ang gusto ko kay Panelo eh. 'Di ba nung hiningan kasi siya ng panig niya kinuha niya talaga yung mga data. Tinawagan niya si Sec Bautista. Si Bautista doon sa DSWD, 'di ba? Tinawagan niya. Ano ba nagawa niyo noon? Pengi ako ng facts, pengi akong details para i-report natin, 'di ba? Yan ang gusto ko. Evidence-based. Hindi yung may asul akong folder. Hindot. Tuloy. Attorney Sal. Oh yes. So, ibig sabihin, kayong tatlong administrasyon, May ginawa. ay ginawa niyong lahat. At yung administrasyong ito, ginawa po nila yung huling 15%. Sabi nito, please focus on your topic and don't mind the other vloggers. They have their own concern. Pocho Rose, I am not focusing on other vloggers because of what they're doing and they're destroying themselves. No. You don't English me, I English you. Okay? I'm telling you this because panira ho sila. Hindi ko na kaya Englishin, ha? They destroy what we are really fighting for. They destroy the real cause. They destroy the Dutertes. Kasi iniisip ng taong bayan na iisa yung mga luka-luka na yan at mga DDS vlogger. Hindi! Hindi totoo yan! Understand? Hindi totoo na yung luka-luka na yan ay DDS vlogger. Magkaiba kami. Parang awa nyo na at tatayo ako dito at sasabihin ko sa inyo magkaiba kami ng luka-luka na yan. Dahil yan para sa sarili niya at hindi para sa bayan. Kaya kahatiin ko. Maniwala kayo sa akin, nahatiin ko ang samahan ng mga tunay na lumalaban para sa bayan at tunay na lumalaban para sa content. Tandaan nyo yan. Do you understand? Do you? Kasi it's about time to put a naglag parang internet biglang umiikot-ikot. A division between the truth and business. Okay? People in the TikTok, do you understand? Yes, Your Honor, I understand. Talay. Ng programa ng rehabilitasyon. Ayan. At ibabalita pa rin natin yung Attorney Sal para mas malawak yung maabot ng statement na ito, Attorney Sal, no, to clarify yung naging tugon o naging pahayag ng ating Pangulo regarding dun sa walang nagawa yung dalawang administrasyon kaugnay dun sa... Ayan ang kinagandaan kay Panelo eh. Hindi niya sinabing 15% lang ginawa mo. Hindi, kasi sinasabi niya nga, di ba? Pinapaliwanag niya. Nung panahon ni Pinoy, may nagawa rin si Pinoy. May nagawa rin si Duterte. May nagawa din itong panahon ni Marcos. Sabi nga niya, let's
let's give credit to where it's due. Ibig sabihin, kung kanino yung talagang gumawa, huwag natin, dahil lang porket maka-Marcos tayo, lahat ng ginawa ng iba, zero na. O maka-Duterte tayo, wala nang lahat ginawang tama. Kung hindi si Duterte lang, si Pinoy, tsaka si Marcos, wala nang ginawa. That's foolishness, you know? Oh, di ba? Ano na sinasabi nito? Parang bata tong na siguro ito, mga ano ito, mga bataan na mga K-pop to. Hindi daw totoo na iisa silang mga DD shit, kaya pala pinatulan mo yung sabing nakalukal-lukal na pulburon video. Alam mo, mag-TikTok ka na lang, iho. Iho, mag-TikTok ka na lang, wala kang alam. Sa Mendang, maraming salamat. Bayad ba? Asan yung pulburon? Isa, oh, kita mo? Alatang wala kang alam. Ilang beses ko na nga sinabing wala yung video, ilabas na yung video eh. Wala kang alam. Ganito gawin mo, ha, iho. Punta ka sa banyo. Maghilamos ka. Pag hilamos mo, kunin mo yung makeup ng nanay mo. Mag-makeup ka, katulad ng mga idol mo. Hindi, totoo. Pagka makeup mo, katulad ng mga idol mo, sumayaw-sayaw ka sa TikTok. Ganun na lang ang gawin mo. Gumaya ka sa mga idol mo na mukhang kargador tapos nag-makeup. O, sandali lang ha. Wala akong tinutukoy dito ha. Wala akong tinutukoy. Meron kasi dyan yung mga ano eh, mahilig sa K-pop eh. Feeling nila K-pop, ay, pag nakita nila yung mga K-pop, gusto kong gayahin to. Magsusuot K-pop din ako. Tapos pag nagpicture sila, parang reality versus expectation, ganun ang dating. Di ba? Parang ganun eh. Hindi, maraming ganyan ngayon ha. Madam Esme, naalala ko kahapon, ang init-init naka-coat. Tanginang yan. Nung Sunday, birthday ni Mocha, di ba? Kumakain kami, sobrang mahal. Nabudol ako dun. Tapos nandun kami sa labas para, alam mo yun, yung, anong tawag dito, yung kakain ka sa labas, tapos nagkain kami ng crab. Crab yun, ha? Pawis na kami. As in, pawis na pawis kami. Ang mahal-mahal ang bayad doon, sira yung electric pan. Di ko na lang sasabihin kung saang restaurant yun, ha? So, pawis na kami, tumatagaktak yung pawis namin dito habang kumakain kami. Tanong nyo kay Mocha. Tapos, may dumating, mga K-papangit. Naka-jacket, leather jacket, ha? Pawis na kami, sila naka-leather jacket pa. Feeling nila sasayaw sila ng K-pop. Mga kabataan. Tapos yung isa doon, nakataas pa yung kita yung puso, ang laki-laki naman. May binabagayan yan, hoy. Pagka gusto mong kita yung puso mo, siguraduhin mong walang taba. Diba? Iyan nabi, salamat po. 40 degrees yung init, naka-jacket. Gusto ko talagang i-video. Bibidyo ko na eh. Pinigilan lang ako ni Mocha eh. Bibidyo ko ng ganun eh. Tapos pagtatawanan ko sana, pinigilan ako ni Mocha eh. Si Mocha masyado mabait yun eh. Kakairita eh. Sabihin mo, Banat Bay, kung saan ayoko sabihin kung saan kainan yun. Basta crab yun, dyan sa Uptown. Oo. Kayong mga kay papangit na nanggugulo dito sa TikTok, punta kayo sa banyo, maghilamos kayo, kunin nyo yung makeup ng nanay nyo. Tapos mag-makeup kayo para kayong tanga. Tapos kuha kayo ng jacket, leather jacket, tapos rumampa kayo sa karsada.
Okay? Tuloy. Hindi, alam mo, lalong, ito pag kunwari nasa TikTok kayo, mas nagalit sila pag binabanatan ko yung mga kay papangit. Hindi sila nagagalit pag binabanatan ko si Marcos. Nagagalit sila pag binabanatan ko yung mga kay papangit. Alam mo mga geologis kayo. Huwag kayo magpipiling K-pop kung yung mga itsura nyo naman kay papangit. Tuloy. Sa Red Crab ba yun, boss? Sabi nito, di ko nga sasabihin kung saan yun Feli Leatherman. Oh, grabe, Leatherman. Oh. Pero ang tanong, ito tanong. Bakit naka-leather jacket ka sa SMNI? Sorry, pag pumasok ka ng SMNI, kahit yung garahe nila, ang lamig. Parang aircon, talaga, parang nasa ibang bansa ka. Ang ganda. Tuloy natin Ito. Iba pang usapan. Ay nako, may ikikwento pala ako sa inyo. Tunay na dahilan kung bakit sinibak o bakit nawala si Zubiri. Gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? Itaas nyo yung mga paa nyo. Kung gusto nyo malaman. Pareho para nakabukaka kayo. Kung asan man kayo ngayon, itaas nyo yung paa nyo. Pareho. Kaliwat kanan Tapos kanta kayong pasok mga suke, ganon. Mamaya, kikwento ko. The next performance will start momentarily.